Nag-aya nga yung mga pinsan ni Madam na mag-camping-camping no. Pero parang na-prank na naman tong si Madam. Ang nangyari kasi, si Madam lang yung nag-sleep over sa tent. Tapos itong mga pinsan niya, kanya-kanya sa pagtulog dito sa room ng kubo na may rent. Makikita talaga sa mga mukha nila no na ang sarap-sarap talaga ng tulog nila. Habang itong si Madam, pinanindigan talaga niya yung pag-camping-camping ba. Kahit nilamok na siya sa loob ng tent. Kagabi pa lang, nagplano na kami na gumising ng maaga para magluto ng breakfast. Paano naging umaga to kung tanghali na? Kaya itong breakfast namin, naging pananghalian na din to. Kung hindi pa to nagising itong si Madam, ewan ko na lang kung may kainan pa bang mangyayari dito. Kaya itong kawali, lilipad na to dahil sa lakas ng apoy. Ewan ko na lang kung itong hotdog na to hindi pa maluto kaagad. Pinabaliktad ko na kaagad dito sa pinsan ko dahil sa lakas ng apoy nangangain ng buhay. Dahil may hotdog ay dapat lang na may itlog. Kasi magka-partner yung mga yan eh. Lahat ng itlog ginalo na ni Madam sa isang lalagyan. Kasi ang balak niya dito eh, scramble daw niya. Kahit luto na nga itong hotdog, hindi pa nga hinango kasi wala daw lalagyan. Abay ito kasing inutusan. Isang oras pa bago makabalik. Kaya muntik pang masunog tong hotdog na to. Ewan ko, parang wala na talagang nangyayaring tama dito ba. Pero ang importante dyan, mairaos namin tong breakfast namin kahit tanghali na. Sinunod na kaagad pinirito ni Madam itong itlog. Muntik pa ngang malunod tong itlog dahil sa dami ng mantika. Tuloy-tuloy na tong kapalpakang ginagawa namin. Ang ginawa nga nitong pinsan ko para maging scramble na tong egg, tinodo na talaga niya sa paglagay ng panggatong. Kaya maluluto talaga tong itlog, pati yung pagmumuka ni Madam. Sa dami ng mantika kanina, hinigop halos ng itlog na to. Dahil lumalaban pa naman itong mantika, tuloy-tuloy pa din sa pagprito. Pabilisan na talaga ito kasi yung apoy nangangain na ng buhay. Kaya wala pang 3 segundo, luto na kagad tong chicken nugget. Syempre, pati na din tong mukha ni Madam. Hindi pa nga sumusuko yung mantika, no? Kaya tuloy-tuloy pa din sa pagprito. Kami kasing magpipinsa, nabubuhay na kami sa prito-prito lang. Sus, yan lang talaga yung alam yung luto, Madam. Dahil nangangamoy na tong isda na to, abay pinirito na din namin. Ewan ko na lang kung hindi kami magkakolesterol nito. Bahala na, basta matuloy lang tong breakfast namin. Naluto na lang yung isda pero yung mantika may natira pa din. Syempre hindi natin to pwedeng palampasin. Kaya pang prituhin ng mantika na ito itong tuyo. Malapit na kaming matapos sa pagluluto. Ngayon lang dumating yung panggatong na in-order ni Madam. Tapos na kami sa pagpiprito, pero parang gusto ko pang talsikan ng mantika tong mga pinsan kong tulog pa. Pagpatuloy mo na lang yan, Madam, kasi nasimulan mo na. Buti na lang nakaharvest kami ng mangga dito sa lugar na ito. Mas mabuti na din tong may prutas, kasi puro kolesterol tong imumukbang namin ngayon. Syempre, panindigan namin yung breakfast kahit tanghali na. Ewan ko na lang kung hindi pa hahaba yung buhay namin dito sa mga prutas na ito. Syempre, dahil breakfast to, hindi pwedeng walang kanin. Partida, may partner na kape pa yan. Perfect na sana itong pang-umagahan namin kung hindi kami naabutan ng pananghalian. Ewan ko kung ano nangyari dito sa mga pinsan ko, parang bangag pa ata. Binalaan ko na matulog ng maaga para fresh gigising sa morning. Pero parang mas fresh pa tong hinandang breakfast ni Madam. Natapos na kami sa paghahanda ng breakfast. Pero yung iba kong pinsan, gigisingin ko pa. Abay ni wrestling na ni Madam para magising na talaga ba? Dapat pala sa mansyon na lang kami nagcamping-camping kung puro tulog lang yung nangyayari dito. Ang hihirap pang gisingin tong mga to. Tignan nyo kahit bumangon na tulog pa din. Anong oras kaya natulog tong mga to kasi bangag na bangag pa din. Parang walang balak na bumangon tong mga to. Ang ginawa pala ng mga to, hindi nagsitulog to kagabi dahil pinanindigan ang overnight. Kaya umaga na pala nagsitulog tong mga to. Kaya ginising sa tanghali, bangag na bangag. Nalaman ko, ito pala yung mga ginagawa nila kagabi. Lithosphere, hydrosphere, biosphere, and Lettuce what is lithosphere? Please then, what is lithosphere in a one sentence? Lithosphere. Lithosphere? Yes! Grabe, napos ng nagkukukuan. You are a part of college. Lithosphere. And a lithosphere. Kaya pala bangag na bangag pagkagising. Paano di mababangag yan kung yung topic nila kagabi pang ibang planeta na? Kasalanan talaga ng lithosphere na itong pang-umagahan namin naging pananghalian na. Kahit ang tatakaw niyan, walang ganang kumain dahil sa lithosphere na yan. At least na-survive namin tong breakfast kahit naabutan ng pananghalian, go. Nagtampo na nga ang mga Tagalog no kasi hindi daw nila maintindihan yung pagbibisaya ko. Dahil ang mga Bisaya nakakaintindi naman ng Tagalog. Kaya tayo na lang muna ang mag-adjust ngayon. Minsan na nga lang ako tumitingin sa kalendaryo. Parang aatakihin pa ako sa puso.
Sa dami-dami ng pwedeng makalimutan mo, madam. Yung birthday pa ng papa mo. Hanapan mo yan ng paraan, madam. Dali-dali na nga akong pumasok sa kwarto. Wow! Sa bihis at ayos mo, madam, parang ikaw yung magbe-birthday. Wala na ngang oras, nag-ayos pa talaga ng bongga. Dito natin malalaman kung ano yung kayang gawin ng isang madam. Di ko na alam kung ano yung unang gagawin mo, mababaliw na ata ako. Alas 3 ng hapon nilang sinimulan yung pagmekos-mekos ng dessert. Sinabi ko sa kanila na magluto sila ng spaghetti, macaroni at marami pang iba. Buti na lang talaga may stock pa ako dito sa mansyon. Yung ibang putahe, hanapan pa ni madam ng paraan. Wala nang oras para magluto pa. Bahala na lang si madam dyan. Agad-agad nang pinaandar ni madam yung Lamborghini niya. Aalis nga si madam dahil bibilhin niya yung mga importanteng handa sa birthday ng papa niya. Katulad nga nitong cake. Syempre, hindi naman pwedeng mag-birthday ng walang cake. Isang beses lang naman yung birthday sa isang taon. Kung walang cake sa birthday mo, parang nakakalungkot yun. Magagabi na, madam, naisipan mo pa talagang mag-grocery? Ang hirap palang habulin yung oras, nakakauhaw. Bumili pa kasi ako ng pang-decoration sa birthday. Ewan ko kung mahahabol pa. Hinabihan din ako ni nanay na bumili ng 2 tray na itlog. Dapat umabot daw ng 50 pieces. Sa pamilya kasi namin, tuwing birthday, maglalaga kami ng itlog. Yung dami, dapat sakto sa edad. Dinaanan ko na din yung in-order kong lechon. Pagkadating ko, saktong-sakto, di pa luto. Pasintabi mo na dyan sa kapatid kong mga Muslim. Ganyan ang mangyayari sa pagiging makalimutin mo, madam. Buti na lang talaga, suki ka na dyan sa lechonan na yan. Kung walang lechon, ikaw talaga yung lilitsonin. Nung naluto na nga yung lechon, nakahinga na nga ako ng maluwag, no? Pinasakay ko na nga yung lechon sa Lamborghini kong sasakyan. Habang nagdadrive nga ako, nangangamoy lechon, bigla na tuloy akong nagutom. Sakto din, pagkadating namin, dumating na pala tong mga in-orders kong pagkain. Okay na yung mga pagkain, kompleto na. Ang problema, yung decoration nga. Nagbida-bida pa talaga si madam na mag-decorate ba. Nagpatulong nga ako sa mga pamangkin ko. Ang nangyari, lalong nagkagulo. Yung effort kasi yung pinaka-importante dyan. Kung walang effort, parang hindi memorable yung birthday mo. Kaya kahit nakalimutan ko yung birthday ng papa ko, at least nahanapan ko ng paraan. Dinaanan talaga kami ng bagyong Christine dito. Ilang araw ding umulan, lakas ng hangin. Pero itong birthday ng papa ko parang sinuwerte. Kaya dito kami sa rooftop ng mansion nag-celebrate. Sinindihan ko na yung cake at nagkantahan na kami. Pagkatapos ng kantahan, nagsayawan kami. Mas maigi na din yan na magsayawan muna kami para gutumin sila mamaya ng sobra. Paniguradong mapadami talaga yung kain nila nito. Hindi na nagbida-bida si madam sa pagluluto. Lahat ng pagkain na ito in-order niya. Pagkatapos ng kantahan at sayawan, kanya-kanya na sa pagmumukbang. Sabi ko na nga, huhubaran tong lechon na ito. Yung balat ng lechon, yung una nilang nilantakan, bago yung ibang putahe. Ang sarap na nga ng kainan namin dito. Tapos biglang uulan, kanya-kanya talaga sa pagtakbo. Isang plangganang macaroni pala tong niluto nilang dessert. Kaya itong pinsan ko may naisip ngang pambihirang teknik. Ang ibalot at iuwi na lang. Sharon Cuneta! Sa mga handaan at birthdayhan, hindi talaga maiwasan yung mag-bring house. Lalo pat sobra-sobra yung pagkain. Pero itong pamilya ko kahit kapitbahay ko lang ito, kanya-kanya na sa pag-bring house. Dili ang lechon ug ang sudan, dessert ilang tirada. Pero ang importante dyan, nairaos ko na yung birthday ni Papa Go.